Mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo, "Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila." Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpunta at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa, kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa.
Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Happy Easter po! Tara, magnilay tayo sa pagsimula ng linggong ito ngayong Lunes. Sa salita ng Diyos, salita ng buhay, kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Mga kapatid, sa mundo po ng advertising, in particular po sa social media, meron po tayo tinatawag na mga influencers. Sino ito mga influencers na ito? Sila po ay mga ordinaryong tao. Siguro mga pogi at magaganda. Pero sila po ay binabayaran para mag-advertise po in a non-direct way ng mga produkto or services. Makikita po sila sa mga social media pages, sila po yung maraming mga following, maraming mga fans, ika nga. At sa mga simpleng paraan, magpo-post lang ng ganito, magpapakita lang ng ganitong video, sa dulo nun ay meron pala silang pinopromote na produkto o serbisyo. Marami pong influencers, lalo na sa panahon po natin ngayon. Actually, pwede namang kahit sino maging influencer, basta sa dulo may ina-advertise, may binebenta. Usong-uso at way of advertising po ang influencers. Pero mapatid, pag nilaya natin to, sa mundong ang dami-dami influencers, ang kailangan po natin ay hindi influencers. Ang kailangan natin ay mga shepherds, mga pastol. Oo, pwede kang magbenta ng produkto o ng serbisyo, pero pwede namang dahil tumatanggap ka o dahil nadadagdagan ang iyong fans and followers. Pero ilan ba talaga sa mga influencers na ito ang talagang kumbinsido sa kanilang pinopromote, sa kanilang ina-advertise, sa kanilang pinaplug? Ang shepherd, kahit hindi bayaran, kahit minsay walang nakukuha, andyan pa rin para ipakilala ang pinaka-importanting hindi lang basta produkto, hindi lang basta serbisyo. Pinapakilala si Jesus. My dear friends, what makes a shepherd? Ano po ba ang meron ng isang pastol? Kahapon, we celebrated 4th Sunday of Easter, tinatawag na Good Shepherd Sunday. At sa ating gospel reading, which is the first part ng gospel na narinig natin kahapon, narinig natin si Jesus tinuturo ang tinig ng isang pastol. What is the voice of the shepherd? At sa ating gospel, may comparison na ginawa si Jesus. Kinumpare niya ang shepherd sa isang hired hand, ang pastol sa isang bayarang manggagawa. At sa pagninilay po natin ngayon, paano ba natin makikita ang pagkakaiba ng pastol sa bayarang manggagawa? 3 letter C, madaling tandaan. First, shepherds bring people close to the Lord. Yan ang gawain ng isang shepherd. Ilapit sa Diyos ang tao. Ilapit sa Diyos ang kawan. Whereas, yung hired hand, real talk lang, sometimes, instead of bringing them close to the Lord, they bring people close to themselves. Kaya dumadami ang followers, dumadami ang fans, dumadami ang like, dumadami ang share. Ang sineshare, ang nalalike, hindi si Lord. Ang nasishare at nalalike, ang napupusuan, sarili. Ang dami na po nating influencers ngayon. We need shepherds. People who will point to Christ. People who will bring us close to Christ. Maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi sa sarili. Yan ang katangian ng isang pastol. Bringing people close to the Lord. Pangalawa, shepherds care even when they are not paid. Opo,
nabanggit sa ating ebanghelyo ngayon. Ang bayarang at inuupahang manggagawa kasi, kaya niya ginagawa ang kanyang responsibilidad sapagkat mayroong bayan na natatanggap. Pero yun po, sa ancient Near East, shepherds are usually owners of the sheep. Sila yung nagmamay-ari talaga ng mga tupa. At dahil sila may-ari ng tupa, kinakausap yan, inaalagaan yan, pinapakain. Pero mapatid, pag hindi na po binabayaran ang hard hand, maglilingkod pa rin po ba siya? Pag wala na natatanggap, andyan pa rin kaya siya? Kapag wala ng benepisyo, mananatili pa rin kaya siya sa tupa? Yan ang pagkakaiba ng shepherd sa hard hand. Ang shepherd nagke-care sa mga tupa. Binibigay ito ng libre pero buong puso. Samantalang yung hard hand, kailangan pang maiabot nang sa gayon ito ay kikilos at gagawa. Pangatlong letter C. Shepherds come to give life. Whereas hard hands give life to themselves. Ang nabibigyan ng buhay ng pastol, yung tupa. Ang nabibigyan ng buhay ng upahang manggagawa ay ang sarili. At yan ang ginagawa ng shepherd. Favorite ko po itong John 10:10. Napagandang motto, I came that they may have life and have it to the full. At yan po ang ginagawa ng isang pastol. Dumarating para magbigay ng kaganapan ng buhay. Hindi lang basta buhay ang tupa, kundi buhay na buhay. Binibigyan ng dignidad. Binibigyan ng pagmamahal. Binibigyan ng pag-aaruga. Whereas, umamin na tayo, sino po bang naalagaan ng mga influencers? Madalas ang kanilang sarili. Para sa kanilang kasikatan, para mas makilala, para sa popularidad. Yan ang pagkakaiba ng shepherd at hired hand. Shepherds bring the sheep, bring us closer to the Lord. Shepherds care for free, even if not paid. Shepherds come to give life and have it abundantly. Sa ating prayer, sa ating hotline with the Lord, we pray for the shepherds. Sino-sino ba mga pastol na ito? Siyempre sa simbahan, ang mga pare, mga obispo, mga seminarista, mga naghahanda maging mabuting pastol, mga religious men and women, mga madre, mga brothers, mga lay leaders, mga lay workers. Panalangin din natin yung mga pastol ng ating mundo. Ang ating mga mambabatas, ang ating pangulo, ang ating mga kanya-kanyang pinuno sa iba't ibang larangan ng gobyerno. We pray for shepherds that they may have the heart of Jesus, the Good Shepherd. Let me pray for you and pray over you. Panginoon namin Jesucristo, ikaw ang mabuting pastol. Salamat sa iyong halimbawa ng pagpapastol sa amin. Papapastol na malayang binibigay. Papapastol na naglalapit sa amin sa kabutihan. Papapastol na binibigyan kami ng buhay at buhay na buhay kami dahil sa kayong tulong at presensya. Bless you po Lord, kaming lahat. We are all shepherds in more ways than one. Nawa Panginoon sa aming pamumuno, maalala namin palaging hindi ito tungkol sa amin. Kundi kami katiwala lamang. Katiwala ng kawan na iyong pinagkatiwala sa amin. At dahil dito, mamahalin namin ang pinapadala sa amin, aalagaan namin ang iyong sinugo sa amin, at higit sa lahat, tutularan namin ang halimbawa ni Jesus, ang mabuting pastol. Hindi na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Special shoutout lang po sa aking bago pong parokya, San Antonio de Padua Parish. Please pray for us, especially me, your pastor, your parish priest. Padasal din po natin syempre ang mga leaders ng kanya-kanyang parish at syempre ang mga parish priest po natin. Comment ninyo, shoutout ninyo po sa ating pong comment section para sabihin natin, pinagdarasal natin at pinapalagahan natin ang ating mga pastol.
Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.